Good morning po sa ating lahat. Good morning! Maulan ngayon pero salamat at nakarating po tayo. At alam ko masarap matulog kapag medyo malamig pero sana ay makinig po kayo. Okay po? Masarap po mag-aral ng Bible at mamaya malalaman niyo po kung bakit. At tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Salamat, dakilang Diyos, sa isang malamig na umaga. Kami po ay lubos na pinagpala mo sapagkat meron kaming kalayaan na mag-aral ng iyong salita, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at umawit ng mga papuri sa iyo. O Diyos, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, ay patuloy kaming bigyan ng karunungan, malawak na pangunawa, bukas na puso at isipan upang ang iyong salita ay maging gabay po namin sa aming buhay. Kayo po ang maging pagbigay ng direksyon sa aming buhay, sa iglesia at sa iglesia ito, at kailangan mo Diyos ang siyang aming maluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Again, magandang araw po sa ating lahat. Ayan. At sa totoo lang, I am blessed doon po sa aming discussion last Friday. I am so blessed sa amin pong nagiging discussion. Actually, every Friday, nakaka-bless sa Friday group, yung mga men. Kaya ako ay encourage yung mga men natin. Any age, pwede kayong mag-join sa aming pong Friday group. Dahil napaka-sarap ng aming mga pinag-uusapan, lalo patungkol sa Panginoon. At marami pong kaming mga natutunan. Maraming bagay po kaming natututunan sa isa't isa. Kaya po, sobrang nakaka-bless po yung aming discipleship. Kaya nga po, sabi ko po sa kanila last Friday, pag-pray niyo ako. Kasi related yung aming napag-aaralan o yung aming napag-aralan sa magiging sermon ngayong umaga. Okay po? At isa po sa mga nakuha kong aral doon po sa aming discussion ay yung benefits ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sobrang laking help ng Word of God sa atin bilang mga mananampalataya. At alam naman po natin na ang salita po ng Diyos ay tunay na nagbibigay po siya ng pangunawa at ng pagbabagong buhay. Doon po sa mga sumasaliksik talaga ng Bible, doon sa nagbabasa, sa nag-aaral, sila po talaga yung nakaka-appreciate ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil nakikita nila kung paano natatransform yung kanilang pong buhay dahil sa kanilang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, sa totoo lang, yung pagde-devotion, yung Bible study, yung pag-aaral po ng Biblia, ito po ay malaking challenge sa ating buhay mananampalataya. Dahil napakadami po nating rason kung bakit hindi natin nabubuklat yung ating mga Bible. At yung mga rason na yon, sabihin natin gasgas na. Wala tayong bagong rason na hindi nagamit ng mga nauna po sa atin. Kaya po, isa po itong challenge sa lahat ng mga churches. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil yun po yung isa sa mga nakakalungkot na katotohanan. Sapagkat bilang isang mananampalataya, yung Word of God, ito po yung isa sa pinaka-nagbibigay po ng sustansya sa ating mga kaluluwa para po tayo po ay mag-grow spiritually. Alam natin na malaking tulong ang Bible para mag-mature tayo in our faith, mamuhay tayo ng nakalulugod sa harapan ng Panginoon, at hindi lang tayo umaasa. Every Wednesday kapag may nagpe-prayer meeting, or every Sunday tuwing worship, hindi lang po tayo doon nakaasa, kundi tayo mismo. Magkaroon din po tayo ng personal na pag-aaral po ng Scripture. Kaya, challenge ito para sa bawat isa. Kung paano natin iibigin yung salita ng Panginoon. Kung paano tayo magkakaroon ng matinding uhaw o gutom sa salita ng Panginoon.
Kumbaga sa atin, minsan na nga lang po tayong magbasa ng Bible, hindi pa po tayo nakikinig ng maayos during preaching. Yung iba po, ang isa sa mga nagiging problema nila, hindi po nila gusto yung pastor na nagsasalita. Kapag marami po mga pastors, meron silang mga pinipili. Nangyayari po talaga yan, even in the early church. Sa panahon nila Peter, nila Paul, nila Apollos, yung mga miyembro, meron silang pastor na paborito. And so, sobrang hirap. Very challenging para sa church ito na mag-aral at makinig ng salita ng Panginoon. At paano ko po nasabi na tayo ay nahihirapan pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, kung kayo po ay tatanungin ko patungkol sa aking naging preaching last Sunday, meron po kaya kayong masasabi? Maaalala? Baka yung title pa lang ng ating preaching last Sunday, nakalimutan nyo na. Paano pa po yung buong sermon? Kaya nga po kung minsan sinasadya ko na po talaga, sinasabi ko rin sa aking asawa na ayoko mag-PowerPoint. Kasi minsan inaabangan lang po yan nung iba I-screenshot na lang. Okay? Tapos pagka-screenshot, makikipagkwentuhan na naman sa katabi. Tapos, next slide na. I-picture na naman. Okay? Kaya, kung kayo po ay nag-aabang ng aking PowerPoint presentation ngayon, wala po. Hindi ko po ginawa. Okay? Ang gusto ko po ay makinig po kayo sa araw na ito. At pakinggan niyo po lahat ng aking sasabihin and you can jot down notes. At ang isa po sa pinaka-rule natin dito sa church, dapat ang bawat isa mayroong Bible, di ba? Taas nga po yung kamay taas niyo po ang inyong mga Bible. Ayan, amen. Yung mga wala, meron po tayo ditong Bible na ipinapahiram. Okay, huwag niyo pong iuwi. Pwede po natin itong hiramin, pero huwag niyo po siyang iuwi. Ayan. So, ang gusto ko po natin, tumutok lang po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po? Dahil hindi lang naman po layunin, hindi lang naman po natin layunin na magbasa, mag-aral, kundi makita po natin yung impact ng salita ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, again, the purpose of reading, meditating the Word of God is not just to inform us, but to transform us. Amen? Kaya sana, pagkatapos ng sermon na ito ay magkaroon tayo ng matinding interest sa pagbasa ng Bible dahil hindi lang po yan yung ating pong problema. Dahil kung tayo po, sa generation po natin ngayon, itong grupo natin na ito ngayon, tignan niyo po yung mga katabi ninyo, kung tayo po, sa panahon natin ngayon, ay nagkakaroon po ng ganitong klaseng problema at pagsubok pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ba kayo nag-aalala doon sa mga susunod sa atin? Yung mga susunod po sa atin, ayun, pumasok na sa classroom nila. Sila po yung susunod sa atin. At kung tayo po, nagiging challenge para sa atin, yung magdi-devotion tayo, yung makikinig tayo ng preaching, papaano na lang sila? Yung mga youth, yung mga children, paano sila? If the Word of God ay walang impact at hindi po natin nakikita yung epekto nito sa ating mga buhay, how much more doon sa future generation ng Makati Fundamental Baptist Church? Nagigets ba natin? Di ba responsibilidad po natin sila? Do you agree? Responsibilidad po natin yung mga kabataan at yung mga bata. That's why, kung hindi po nila nakikita yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin, paano po nila yun bibigyan ng importansya? Gets? Kung hindi naman nila nakikita sa buhay natin na mahalaga, na mag-devotion, masarap, mag-aaral ng Bible, paano nila bibigyan ng importansya yung pag-aaral ng Word of God? Hindi po nila yun magiging concern. Okay? Kaya nga po, I entitled this sermon, Our Crucial Responsibility
as church members. Again, the title of this sermon is Our Crucial Responsibility as Church Members. Crucial in a sense na kung hindi po tayo magiging responsable na gawin ito, we might end up to produce a generation who is so complacent in their spiritual life. Masyadong kampante, satisfied na, over-satisfied na sa kanilang spiritual life. Na okay lang sa kanila kahit hindi na sila magbasa ng Bible kasi alam naman nila na tinanggap na nila ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Ayaw po nating mangyari yan. Hindi po dito sa Makati Fundamental Baptist Church. Amen? Ayaw natin yan. Gusto nating makilala bilang isang responsableng mananampalataya, bilang responsableng iglesia, na nagpapanatili at nagpapatuloy ng ministry ng salita ng Diyos. Amen po? Ang pinakatanong lang sa atin ay kung papaano. How? Big question, ano? Actually, marami pong talata ang pwedeng magturo sa atin ito sa Bible. If we are reading the scripture, alam mo na maraming talata ang magtuturo sa iyo kung paano mong iibigin, paano mong sisimulan ang pagbabasa ng Bible. Isa sa mga pwede nating puntahan is yung buong chapter ng Psalms 119 na napakaraming verses. Lahat yon ay patungkol sa salita ng Diyos, pag-ibig, benefits ng salita ng Diyos. Pero sa umagang ito, mga kapatid, gusto kong tingnan po natin ito o matuto tayo doon sa isang napakaigsing passage sa Deuteronomy na inutos ng Panginoon. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Now, hindi ko na po ibibigay ang context ito. Nakita na po natin. Gusto kong makasunod kayo. Okay, gusto kong makasunod kayo. Kaya buklatin po ninyo ang inyong mga Bible sa Deuteronomy chapter 6 verse 9. At kung meron po kayong bookmark or something na pwedeng ipit nyo na lang po dyan. Para if in case na maisara nyo yung Bible nyo, mabalikan nyo siya agad. Okay po? Now, ang magiging tanong po sa atin ay kung paano po tayong magiging responsable doon po sa ating future generation bilang mga miyembro ng iglesyang ito. Ano ba yung itinuturo sa atin? O ano ba yung pwede nating makuhang aral dito po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9? Number 1 is this. How can we become a responsible church member para sa ating future generation? Number 1 is this. By keeping it in our hearts. Ang alin? Yung salita ng Panginoon. Number 1, by keeping it or yung God's Word in our hearts. Ang sabi sa verse 6, and these words that I command you today shall be on your heart. And yung word na sinasabi ng Panginoon dyan is yung Shema. Isa ito sa mga panalangin ng mga Hudyo. Yung Shema, yung greatest commandment, okay? Na kung saan ang nais ng Panginoon ay i-keep natin sa ating mga puso. Ito po yung inaasahan ng Diyos na tugon doon sa kanyang salita o doon sa kanyang utos. And keeping God's Word, listen, baka ang iniisip natin, if keeping God's Word in our hearts has something to do with memorization. Memorizing the Word of God. Pwede, But keeping it in our hearts is not about memorizing God's Word. But it is more on internalizing or meditating the Word. Hindi lang ito basta simpleng memorization.
na parang kang nagre-review sa school. Kapag na-review mo, kaya mong sagutan yung tanong. Pero ano yung ibig sabihin ng memorize mo, hindi mo alam. Meditating God's Word is putting the Word of God sa ating mga buhay. Ini-internalize natin na kung saan, parang sa pagkain, ninanamnam natin yung salita ng Panginoon. Inuunawa natin at isinasa pamuhay natin. Again, keeping God's Word in our hearts is not about memorizing, but it is more on internalizing or meditating the Word of God. At nais po ng talata na ito, na ang salita po ng Diyos ay hindi lang natin basta maalala, kundi ito po ay maging parte ng ating buhay. Meditating God's Word, marami tayong verses na mababasa dyan sa Joshua, sa Psalms, I meditate your word day and night. Paano na lang yung pag-aaral ko, yung pagtatrabaho ko, yung mga gawaing bahay? Mga kapatid, hindi po, ang meditation hindi po buong araw. Halimbawa, John 3:16 yung devotion mo. John 3:16, buong maghapon mo yung babasahin ng paulit-ulit. Hindi po. Kahit isara mo yung Bible mo, kahit naliligo ka, naglalakad ka, papuntang opisina, kahit na nagtatrabaho ka, yung salita ng Diyos ay nasa puso mo, naaalala mo, at tinitignan mo kung paano itong magkakaroon ng impact or influence sa buhay mo. Yung simpleng memorization, napakadali nun. Gamitin mo King James. Mas madaling mag-memorize sa King James eh. But meditating the Word of God is much deeper. Dahil ito ay inuunawa mo ng husto upang maipamuhay mo na ang Diyos po natin ay makakalugod. Ang sabi dito, we must, and these words that I command you today shall be on your heart. Yung heart po dito is somehow referred to mind or yung will na kung saan responsable sa paggawa ng desisyon. Kung kaya't sa madaling salita mga kapatid, ang nais po ng Diyos doon sa mga mananampalataya, doon sa mga Hudyo, at maging sa atin, sa bagong henerasyon na sumasampalataya sa Diyos, ang nais po niya na sa ating pagdidesisyon sa ating buhay, sa lahat ng ating pagdidesisyon sa ating buhay, we should be influenced, it should be influenced by the Word of God. So ang buhay natin, sabi nga nila, life is full of choices. And yung ating mga magiging desisyon, dapat inspired yan or influence yan ng salita ng Panginoon. Na ang laging concern mo ay kung ano ba yung sinasabi ng Diyos, o ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito. Napakaganda po ng topic mamaya ng mga youth sa kanilang fellowship. Think and talk. Yung think talk na yan, ay kumbaga parang wordplay lang yan doon sa TikTok eh. Ito, think talk. Ano yung aming purpose dyan? Na ang bawat isa, lalong-lalo na yung target audience na is youth, na ang bawat isang kabataan must think and talk biblically. Biblically. So, ibig sabihin tayo din, as long as we live, our decisions must be inspired by the Word of God. And also, keeping God's Word in our hearts, isa pa sa benefits ng pag-keep ng salita ng Panginoon sa ating buhay is that it leads us or it helps us to avoid sin. Ang sabi sa Psalms 119, basahin natin, Psalms 119, verse 11. Yan, maganda. At least nakikita ko. Talagang pinupuntahan ninyo yung talata. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Ganda nung sinabi dito ng psalmist,
I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Kumbaga, pinuno niya ng salita ng Diyos yung kanyang puso. Ganon din sa atin. We must saturate our hearts with the Word of God nang sa gayon, alam natin kung ano yung mga bagay, meron tayong knowledge sa kung ano yung mga bagay na kasalanan sa Diyos. And if we avoid sin, mga kapatid, ibig sabihin nun, we can live in holiness. Ang buhay na may kabanalan, ito po ay buhay na nakalulugod sa Diyos. We are called to live a holy lives. At marami pong talata na pwede nating tignan para dyan. Na kung gusto nating maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, we must saturate our hearts with the Word of God. Amen? So, number 1, paano tayo magiging responsable sa ministry ng salita ng Diyos? Keep it in our hearts. Pangalawa, balik tayo sa Deuteronomy. Okay, mga bookmark nyo, ibalik nyo na ulit. Sa Deuteronomy chapter 6. Pangalawa, by passing them to our future generation. Second, by passing them on to our future generation. Verse 7, you shall teach them diligently to your children. Okay, hanggang doon lang muna tayo. You shall teach them diligently to your children. At isa po ito sa main concern ng ating church ngayon. Magkaroon tayo ng concern sa future generation ng church. Okay, at mga kapatid, nais ko pong ipaunawa sa inyo na hindi po natin problemang ayusin ang naging pagkakamali o pagkukulang ng mga nauna sa atin. Pero sapat na yung ating mga natutunan mula sa kanilang pagkakamali o pagkukulang upang maituro po natin kung ano yung tama doon sa mga susunod sa atin. Tama po? Natuto na tayo sa mistakes ng mga nauna sa atin. Huwag nating gayahin. Ang ituro natin sa ating future generation ay kung ano yung tama at dapat nilang gawin. Amen? Yun po yung ating responsibilidad. It is our responsibility to teach the next generation how to love and live out the Word of God sa buhay po nila. Na ang makikita natin in the future sa kanilang pamumuhay ay kung ano yung mga naituro natin sa kanila habang bata pa sila. Napakalinaw po ng sinasabi ng Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in a way he should go, even when he is old, he will not depart from him. Pwede nilang kalimutan yan. Pwede nilang ipagpasawalang bahala yung mga naituro natin sa kanila. Pero hindi may pagkakaila na yung mga naituro natin, hindi na yung mawawala sa isip at puso nila. Kaya we should be responsible in teaching them to love and to live out God's Word. Saan magsisimula yan? Sa atin din. If we keep God's Word in our hearts, if we live out God's Word in our hearts, yan din yung mga bagay na pwede natin ituro sa kanila. Kaya yun yung inuna ng Panginoon. Ikaw muna. Mag-aral ka muna. Tuturo ka mag-devotion, mag-study ng Bible. Ikaw nga, hindi mo magawa. So tayo, intindihin natin, current generation, paano tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. At again, sabi nga na dito ng Diyos, ituro mo din ito doon sa mga susunod. Now, according sa ating passage, how should we teach it to our children? Basahin ko ulit, ano? You shall teach them. Ano yung translation ninyo? Diligently. Okay. And you shall teach them diligently to your children. So how should we teach our children? Diligently. Mga kapatid, isang magandang Bible translation upang mas maunawaan natin
yung nais nung nais dito ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 is yung NLT, New Living Translation. Sino mayroong New Living Translation? Okay? Yung ating pinapahiram na Bible, that is New Living Translation. Ano ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7? Repeat them. Sa atin kasi, teach them diligently. Sa New Living Translation, ang nakalagay po doon is, repeat them again and again to your children. Repeat them again and again to your children. Para mas maintindihan natin yung teach them diligently. Ulit-ulitin natin ito sa ating mga anak. Ibig sabihin, ang pagtuturo po sa kanila ng salita ng Diyos, hindi po yan nakukuha sa isang upuan lang. Naituro ko na sa iyan eh. Hindi, ulit-ulitin mo. Maging pasensyoso ka sa pagtuturo. You must be patient in teaching the truths of God's Word sa ating pong mga anak over and over again hanggang sa makita po natin na yung salita ng Diyos binabago unti-unti yung kanilang buhay. Hanggang sa nakikita natin na yung ating mga anak natututo silang manalangin, natututo silang rumispeto sa mga nakakatanda, natututo silang umawit ng papuri sa Diyos. Nagkakaroon sila ng desire na magbasa ng Bible. Ibig sabihin, nasa tamang landas ka ng pagtuturo sa kanila. Kasi natututunan nilang, naku-curious sila sa Diyos, naku-curious sila kay Jesus, nagkakaroon sila ng interest na aralin ng Bible. Ibig sabihin, nasa tamang landas ka ng pagtuturo sa kanila. Ikaw ay responsableng magulang. At tayo po dito sa church, yun din yung sanang ituro natin sa kanila. Kaya tandaan nyo mga kapatid, tayo kasing mga magulang, yung unang teachers nila. Kaya wag po kayong magagalit, Wag po nating isisisi agad sa mga Sunday school teachers kapag yung ating pong anak ay pasaway, kung pasaway talaga yan siya. Kasi tuwing Sunday lang naman po yan sila nagkikita eh. Huwag nating iasa yung spiritual life ng ating mga anak sa mga Sunday school teacher. Tayo, bilang mga magulang nila, ang siyang dapat na nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Amen? Tayo, responsibilidad natin yon. At tayo sa iglesyang ito, mga kapatid, tayo yung dapat na nakikita nila, na minumodel natin yung Word of God sa ating buhay. Kaya sana, ay matutunan po natin o maging responsable tayo na ipasa yung ating mga natututunan ngayon pagdating sa salita ng Panginoon doon sa ating mga future generation. We will be their advisors. We will be their coach. Tayo yung magiging mentor nila pagdating sa salita ng Panginoon. We must pass them the Word of God ayon din sa pagtuturo ng ating Panginoon. Amen po? Number 3. Balik po tayo sa Deuteronomy chapter 6. Number 3, by making it a topic of conversation. By making it a topic of conversation. And these words that I commanded you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and, listen, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Basahin ko ulit, Diyan lang sa B, parang 7B ito, And shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Now, it says that the scripture should be the constant topic of our conversation in our everyday life. Ito yung maging constant topic ng ating mga
pag-uusap. Hindi palaging katuwaan, hindi palaging yung mga nakikita natin sa media, yung social media. Ito yung maging pangunahing topic ng ating pag-uusap. Makikita po natin dito yung two pairs of opposite, yung sit at saka walk, at saka yung lie down and rise. Okay? Sit, habang nakaupo ka, lumalakad ka, nakaiga ka, pagbangon mo, you shall talk of them. Alin? Yung Word of God. Now, dito po sa verse 7, we are still in the context of teaching our children. At ang ibig lang pong sabihin nito, ay kung meron man po tayong pagkakataon ng pagkikipag-usap sa ating mga anak o sa mga kabataan, ay gamitin po natin yung opportunity na ito upang pag-usapan ng salita ng Diyos. Para hindi lang po sila sa Sunday school nakakapakinig. Kahit sa bahay makakapakinig sila. Kahit sa tapos na yung worship service, nakikipagkwentuhan ka, napagkikwentuhan ninyo yung salita ng Panginoon. Let this be the topic of our conversation. Kasi napakasarap po pag-usapan ng salita ng Diyos. Sa una lang siguro, para kang naboboring, tinatamad kang mag-aral. Pero kapag nakita mo o naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kumilos ito sa iyo, mga kapatid, I tell you, ang bawat istorya sa Biblia ay magiging interesting para sa iyo. And you will be excited every time na makakakilala ka ng mga bagong Bible characters, makikita mo yung mga bagong values na itinuturo nito sa iyo, lalo't higit tungkol sa salvation mo. Napakasaya na mag-aaral po ng Bible. Now listen carefully mga kapatid. Bakit natin kinakailangan o bakit natin itinuturo ito? Na ito yung maging pangunahing topic every time na tayo po ay may pagkakataon ng pakikipag-usap. Sapagkat tayo po ay nasa mundo ngayon ng social media. Yung mga TikTok, YouTube, or yung iba pong mga social media platforms na ginagamit po natin at naka-install po sa ating mga cellphone, yan po ay naglalaman ng iba't ibang interesting content. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung madalas mong pinag-uusapan, doon ka dadalhin ni Facebook, doon ka dadalhin ni YouTube. Di ba? Sinasabi nga nila na yung cellphone natin may tenga, nadidinig kung ano yung sinasabi mo. Pag sinabi mo gusto mo ng bag, maya-maya pag scroll out mo, puro nagbebenta ng bag yung makikita mo. Di ba? Parang may tenga nga talaga. Ganun po yung social media, mga kapatid. Na hindi po natin namamalayan na nauubos na po yung oras natin sa kakascroll up. Imbis na pag-aralan at pag-usapan yung salita ng Diyos, scroll up. Bakit? Kasi kung ano yung nakaka-catch ng attention at ng interest mo, yun yung ibinibigay sa'yo ng social media. Sa true lang, mga kapatid. Minsan i-try mo kung ano yung gusto mong makita sa pag-scroll up mo. Yung mga nagbebenta ng longganisa. Mamaya, mga nagbebenta ng mga goods yan. Nakaka-scroll up natin, nakakatatlong oras na ako dito Kasi minsan yung mga video gustong-gusto mo, lalo na yung mga nagsusuntukan sa basketball, yung mga gawin mo dito yan sa Mindanao. Natutuwa tayo, hindi natin namamalayan yun. Lalo na ng mga kabataan. Kaya nga hindi natin masisisi kung naikukumpara natin yung mga batang 90s sa mga kabataan ngayon. Dahil mas pipiliin nila yung mundo ng Roblox kaysa makipaglaro ng tumbang preso sa labas. Tama ba? Mas gusto nila yun. Kahit sa probinsya. Kahit dito po sa Maynila. Kahit mahirap yan, may cellphone yan. Chat ka pa niyan.
Yung pamamalimos ngayon, may mga Gcash tsaka Paymaya na sila eh. Di ba? Nakakalungkot lang, ano? Kasi pagdating sa social media, medyo hindi natin nagugustuhan yung mga content na pagdating sa nag-share ng Word of God. Isa sa mga pina-follow ko na content creator, sila Tete Estay, sila Need God, okay? Yan. Kasi ang tatapang po nila pagdating sa pag-share ng Word of God at pag-share ng truths patungkol sa Bible. Pero, siyempre, mga basher, minsan gusto mo ding sagutin, okay? Kasi hindi mawawala po eh. Kaya, yung simpleng bagay na ginagawa niya, na ginagamit niya yung technology upang pag-usapan yung salita ng Panginoon, na yun yung maganda. Na-adapt din po natin, na kahit yung pagkakataon na yung nagagamit niya to share the Word of God. Now, ganun din po sa atin mga kapatid. Marami po tayong opportunity na mapag-usapan ng katotohanan ng salita ng Diyos, pero madalas nasasayang natin. Kasi pwede natin pag-usapan yung salita ng Diyos even in a normal conversation lang. Okay? Pwede natin itong maging topic. Halimbawa, habang tayo po ay kumakain, kasama po yung pamilya natin, pwede natin pag-usapan yung Word of God. Kahit nagkakape tayo kasama yung mga tropa o yung kapatid po natin sa church, na pag-uusapan yung Word of God. Na pag-uusapan ng Diyos. Ano po yung mga pwede natin pag-usapan? During hangout, okay? During chilling, habang nag-chill tayo, ano yung mga pwede natin pag-usapan? Pwede natin pag-usapan yung devotion mo. Yung devotion niya. Pwede natin pag-usapan yung sermon ng pastor. Baka meron kang hindi naunawaan doon, baka malabo yung pag-deliver ng pastor, gusto mo siyang matutunan, pag-usapan natin. Okay lang yun, walang problema doon. Pwede din naman natin pag-usapan kung yung mga mahihirap na passage na na-encounter mo during your study. Pag-usapan natin. Mahalaga, yung bawat opportunity ay hindi nasasayang. Kumbaga nagagamit natin ito upang talakayin ang salita ng Diyos o ang Diyos sa ating pong pag-uusap. That's why I enjoy yung aming pong Friday discussion. Nakapagbibigay po kami ng sarili-sarili naming testimony patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa mga nangyayari sa amin. Kasi sa aming po Friday discussion, iba-iba yung topic. Si President, ang bibigat ng topic na binibigay sa amin ito. Kaya ang haba ng usapan namin. Minsan, nung last Friday, mag-alas 11 na po kami umuwi ng gabi. Yan. So kami, kinakabahan kami kasi gabi na, baka may mapagalitan, ano? Pero ganun po kasarap. Ganun po namin na-enjoy. Kulang yung time namin to discuss everything patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya, join na kayo. Men, join na kayo. Yung mga ladies, magkaroon kayo ng time na buuin nyo ulit yung, dati kasi ang tawag dyan, Thursday group eh. Ngayon, buuin nyo. Meron kayong girls time na kayo naman ay mag-aaral din ng Word of God. Ayan. Kasi sa panahon po natin ngayon mga kapatid, yung technology, yung internet, yan po ay nagbibigay sa atin ng advantage pagdating sa communication. Kaya sana, let our post at yung ating mga conversation maging word-centered. Okay? In personal man na usapan or kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mundo ng internet. Amen po? So, paano tayo magiging responsableng miyembro pagdating sa ministry ng salita ng Panginoon? By making it a topic of conversation. And last, number 4, by making certain ways to remember it. Yung it dito mga kapatid, yung mga it dyan sa ating mga points, those are Word of God or God's Word.
Anong sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 8 and 9? You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Those are visible na pagpapakita, display ng Word of God. Ilalagay mo sa iyong doorpost, ilalagay mo sa iyong sa noong mo, sa kamay mo. Naalala nyo ba yung bracelet natin na may nakalagay na WWJD? Ewan ko kung inabot nyo yun, ano? Pero yung mga kabataan natin, siguradong hindi na. Dati usong-uso yun eh, yung WWJD, na ang ibig sabihin ay, what would Jesus do? Diba? Na pag meron kang gagawin, ano kaya kung si Jesus kaya nandito, ano kaya yung gagawin niya? Kumbaga, it's a good reminder para sa atin na isipin natin kung paano mag-isip si Jesus, kung paano magsalita si Jesus, paano gumawa si Jesus in everyday life. Okay? Meron din namang mga kagaya nito. Hindi ko nadala. Okay? Yung mga bookmark. Okay? Kagaya nito. Okay? Dami ko nito oh. Mga bookmark na kung saan ang nakalagay mga verses sa Bible. This is good for memory and also meron kang mahuhugot na salita ng Diyos every time. Itong itinuturo ng Panginoon sa kanila is to display yung word ng Panginoon. Make a certain ways na kung saan maaalala mo at mareremind ka ng salita ng Panginoon. It has something to do with communicating God's truth to anyone in any way possible. Ma-share mo yung salita ng Diyos o yung katotohanan ng salita ng Diyos sa kahit na anong paraan. Ito, nabanggit ko po kanina si Tetelestai. Pwede nyo rin siyang i-follow kung gusto nyo sa TikTok or sa YouTube, sa Facebook. Ipinakita niya yung kanyang bahay, At sa kanya pong bahay, nakakatuwa sapagkat sa kanilang sala, sa sala pa lang nila, meron na siyang may mga nakasulat na siya doon, Word of God. Yung pang-evangelism explosion niya, nakalagay doon sa sofa at sa sala nila, para every time na may mga bisita sila doon, hindi man sila personally na masyaran, mababasa naman nila yung mga nakalagay doon sa sala. Ano nakalagay sa sala? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Andun din yung John 3:16, yung Romans 6:23. Yung tipong normal na ginagamit mo pag nag-evangelize ka, inilagay niya doon, and then Jesus is our Savior. Doon sa mga simpleng paraan na kung saan maaalala mo yung salita ng Panginoon at mapapaalalahanan ka ng salita ng Panginoon, yun yung itinuturo ng Panginoon. Again, it has something to do with communicating God's truth to anyone in any way possible. Even our social media accounts can be used para maging visible na pamamaraan upang ma-share natin yung salita ng Diyos. Kasi yun naman yung pinaka-concern ng Diyos, na hindi lang siya basta matutunan mo, kundi maibahagi mo din sa iba. Yung laman ng ating mga... Kaya nga ako, sa aking pagiging immature nung mga panahon, kung ano-ano yung mga pinopost ko, na nahihiya na lang ako, kapag nagme-memory sa akin, tapos sasabihin ko, pambira, pinost ko to? Yung mga wala namang kakwenta-kwenta, nag-almusal ako ng coffee ko brown, at saka ng ganito, wala kakwenta-kwenta, ipopost ko pa. Mas maigi mag-post tayo ng Word of God. Hindi naman dahil sa maraming gusto nating mag-like sa atin, kundi gusto natin na merong makabasa nito, at baka kapag nabasa niya ito pala yung
makapag-inspire sa kanya. Baka meron siyang pinagdadaanan, hindi mo alam, na-inspire siya dun sa shinare mo. Kaya mga kapatid, tayong mga mananampalataya dito sa Makati Fundamental Baptist Church, ito yung pinaka-crucial responsibility natin, yung salita ng Diyos, na matutunan natin at maituro natin sa iba. Amen? And teaching God's Word ay hindi po yan ugali. Hindi po ito kapag nagtuturo ka ng salita ng Panginoon, gumagawa ka ng mga certain ways in order to remember yung Word of God, hindi po siya radical na pamamaraan ng pagiging Kristiyano. Sasabihin lang sa ni Paul Washer, yan ay normal na ginagawa ng totoong Kristiyano. Inaaral niya at itinuturo niya sa iba yung salita ng Diyos. So mga kapatid, bilang conclusion po natin, just be a responsible Christian. Just be a responsible church member. Have a compassion for other people, especially sa ating mga younger generation, and be committed to the ministry of the Word of God. Amen? Maging committed tayo dito, mga kapatid. Dahil we will fail kung makita natin na yung future ng MFBC, they are lax. They are complacent. Wala silang goal. Wala silang desire. Wala silang desire sa Word of God. Ang gusto lang nila, kasiyahan, fellowship. Sino sisisihin nun? Tayo. Tayong accountable para sa kanila. So let us be responsible in learning, studying the Word of God, and teaching them. Amen? Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita na patuloy nagiging gabay namin in our spiritual life. Alam namin, Panginoon, na meron kaming pagkukulang pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maraming beses na kami po ay nagdadahilan kung bakit hindi po kami nakakapagbasa ng Biblia, kung bakit hindi po kami nakakapagdala ng Biblia, at kung bakit hindi po namin nauunawa ang mga naririnig po namin sermon. Many reasons, Panginoon. At kami po yung humihingi ng tawad. Nawa sa oras na ito, Panginoon, hanggat sa mga susunod pa, magkaroon kami ng pagkauhaw sa iyong salita. Desire to know you more in our lives. Nang sa gayon kami po ay maging responsable bilang mga miyembro ng iglesia na maituro din po ito sa aming mga kabataan. Thank you so much, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.